Jump Tales presents another inspiring love story written by Aga and narrated by yours truly, Miss J.A. Tara simulan na natin ang kwento ni na Kaiser Monteverde at Lalo Bartolome. Sunod-sunod ang meetings ni Kaiser Monteverde, kaya halos hindi na siya makahinga sa dami ng kailangang asikasuhin. Ay, gusto ko na lang mag-retired. Pwede bang hindi punta ng meeting na to? Bulong niyan saan. Kasalanan lahat ito ng dating sekretaryang naka-maternity leave na nang iwan ng sandamakmak na trabaho. Habang naglalakad siya papunta sa cafe, bigla siyang may narinig na iyak ng bata. Napalingon siya. Isang batang lalaki ang nakita niya malapit sa toy store habang pilit pinapakalma ng tila lola nito. "Baby Coco, please." Nagpapanik pang sabi ng nani. "Huwag kang magwala." Ngunit tila mas lalong nagtatantrum sa bata. Nakatakip ang mga kamay nito sa tenga habang umiiyak. "Coco, nako, lagot ako sa mami mo." Sadpang muli na matanda. Hindi alam ni Kaiser kung bakit, pero parang may kakaibang hatak ang batang yun sa kanya. Siguro dahil sa mga mata nito, malalaki at sobrang pamilyar. "Coco, halika na. Malapit ang schedule ng bagong therapy mo." Aya ng matanda. "No! Buy me a toy first! I want the toy car, Nana!" Sigaw nito. Maya-maya ay biglang napatingin ang bata sa direksyon niya. Tumigil ito sa pag-iyak. Bago pa makareact si Kaiser. Daddy? Mahinang tawag ng bata. Ngunit ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata nito saka mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Daddy! Napahinto si Kaiser. Sa isang iglap ay mahigpit na siyang niyakap ng maliit na bata sa binti. Literal na naniga si Kaiser. "What the?" Nanlaki ang mata ng nani. "Hala, Diyos ko! Sorry, sir." Pero hindi bumibitaw ang bata. Daddy! Halos umiiyak nitong sambit habang yakap-yakap siya. Daddy, no! Coco wants Daddy! Parang may humampas sa dibdib ni Kaiser. Hindi niya alam kung bakit. Pero kakaibang init ang dumali sa katawan niya habang nakatingin sa bata. Napansin niyang nanginginig ito ng bahagya. "Baby," lumuhod ang nani. "Hindi siya ang daddy mo." Ngunit mas lalo lang yumakap ang bata kay Kaiser. No! Mahina nitong saad. It's Daddy! My Daddy! Napatitig si Kaiser sa mukha nito. Doon niya mas lalong napansin ang pagkakahawig. Sa mata, sa ilong, kahit sa paraan ng pagsimangot ito. "Hindi. Baka nagkataon lang. Imposibleng anak ko siya." Wika sa isipan ni Kaiser. Biglang humikbi ang bata. Ice cream! Malungkot itong bulong. Play, play! Agad na pailingan nani. "No more sugar, Coco. Magagalit ang mami mo at isa pa, sir. Pasensya ka na. May autism kasi tong alaga ko kaya ganito siya sa edad niyang 7. Natigilan si Kaiser. Mas lalo pang yumakap ang bata sa kanya. Daddy, ice cream! Coco wants ice cream! Pakiusap nito. Napailing si Kaiser. Hindi ako ang daddy mo." Ngunit nang makita niyang malapit nang umiyak ulit ang bata, agad siya natahimik at sa hindi niya maintindihang dahilan, ayaw niyang makita itong umiiyak. "Ay, fine." Nanlaki ang mata ng nani. "Sir, okay lang po. I said it's fine. Bata lang siya. Ayos lang sa akin na tawagin niyang daddy." Ilang saglit pa ay nasa ice cream shop na sila. Tahimik na nakaupo si Kaiser habang katapat niya ang batang masayang kumakain ng chocolate ice cream. Sa unang pagkakataon buong araw, parang gumana ang pakiramdam niya. Daddy, Tawag ulit ang bata habang may ice cream sa pisngi. tignan mo! Hindi na niya itinama na hindi siyang ama nito. Hindi niya alam kung bakit. Basta kusa na siya napangiti ng bahagya
habang pinupunasan ang gilid ng labi nito gamit ang tissue. Messy kid. Mahina niyang saad. Samantalang ang nani naman ay literal na hindi malaman ang gagawin habang nakatingin sa kanilang dalawa. Dahil sa totoo lang, mukha talaga silang mag-ama. Daddy, tignan mo. Wika ni Kobe at pinapakita ang laruan nito. Masayang ipinakita ni Kobe ang kutsarang puno ng chocolate ice cream habang may mantsa pa sa pisngi nito. Napailing si Kaiser habang pinupunasan yon gamit ang tissue. Ang kalat mo, Coco. Ngumiti lang ang bata. Hindi alam ni Kaiser kung bakit, pero habang nakatingin siya rito, parang unti-unting lumalambot ang kung anong matagal nang nanigas sa dibdib niya. Siguro dahil matagal na siyang walang nararamdamang ganito. Sir, maingat at tawag ng nani. Pasensya na talaga. Hindi ko alam bakit kayo nagpagkamala ni Coco na ama niya. Sa totoo lang ay single mom lang ang ina niya at walang kinikilalang ama. Kaya siguro sabik na magkaroon ng daddy. Napatingin si Kaiser sa bata. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang kirot siyang naramdaman sa salitang yun. Samantalang si Kobe naman ay masayang kumakain habang pasulyap-sulyap sa kanya at maya-maya, bigla itong humarap sa kanya. Daddy, Tawag nito. Muli na naman siya niyakap nito. Literal na napahinto si Kaiser. Hindi siya sanay sa ganito at narumihan din siya o hindi na sinipot ang kamiting. Hindi siya sanay na may batang sobrang komportable sa kanya, pero imbes na itulak ito palayo, kusa niyang hinawakan ng maliit itong likod para hindi ito matumba. Punta na tayo kay Doc Coco. Sabi ng nanay ng tignan ng oras. Agad umiling ang bata. no, ayaw. Coco, alis. Coco, nakikiusap na saad ang matanda. No! Mas mariin itong sabi habang mas lalo pang yumakap kay Kaiser. Daddy! Napabuntong hininga ang nani. Ay nako, kailangan niyang umaten sa therapist niya, sir. Si Kaiser naman ay hindi malaman kung bakit parang may kung anong init na kumakalat sa dibdib niya habang yakap siya ng bata. Daddy, come home. Bulong ni Kobe habang nakadikit ang mukha sa tiyan niya. Go home with Mommy and Coco na. We miss you so much po. Parang may humigpit sa lalamunan ni Kaiser. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang gusto niyang marinig pang batang ito na tawagin siyang daddy. Ngunit naputol yun na magsalita ulit ang nani. Coco, magagalit ang mami mo. Kapag hindi mo nakita ang bago mong doktor ngayon ay magiging sad si mami kasi matigas ang ulo ni Coco. Biglang natigilan ng bata. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahan ito napatingin kay Kaiser habang namumuo ang luha sa malalaki nitong mata. Mommy? Tanong ni Kobe. Tumango ang nani. Yes, hinahanap ka na ni Mami. Agad bumitaw si Kobe kay Kaiser at sa unang pagkakataon, tila nakaramdam ng kakaibang lungkot si Kaiser nang mawala ang yakap nito. Mommy? Bulong ni Kobe habang umiiyak na naman ng mahina. Mabilis itong tumingala kay Kaiser. Bye-bye, Daddy. Kumaway pa ito. See you soon po. At bago pa makareact si Kaiser, ay mabilis na humalik si Kobe sa pisngi niya. Love, Coco. Wika ni Kobe. I love you raw, sir. Saad ng matanda. Tuluyang nanigas si Kaiser. Habang si Kobe naman ay mabilis nang hinila ng nani palayo dahil baka mag-tantrum sulit ito, pero kahit lumalayo na, paulit-ulit pa rin itong lumilingon kay Kaiser habang umiiyak. Daddy! Sigaw nito. Daddy, come home po, ha? When you're not angry kay Mommy na, okay? I'll wait. Cocos will wait. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may dahan-dahang humaplos sa puso ni Kaiser at agad na nagtaas ng kamay para kumaway. Daddy will wait here every Saturday morning to see you, Coco. Sigaw ni Kaiser kaya lumingon ang nani ni Coco. Nako, baka magalit si Ma'am Sir. Saan nito pero umiling si Kaiser. Hindi ko siya sasaktan, Nanay Loisa. Gusto ko lang din siya makita para ganahan din siya sa therapy niya.
Tumango na lamang ang nanay ni Coco. Sikreto lang natin to, Coco. Unti-unti niyang hinawakan ang pisnging hinalikan ng bata at sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, may kakaibang sakit at init siyang naramdaman sa dibdib niya. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Simula noon ay hindi na nakalimutan ni Kaiser si Coco. Palagi na silang nagkikita every session nito. Sa kabilang dako ay 2 linggo na sina Lalo sa Maynila. Nakahanap din naman agad ang therapist para sa anak, pero mukhang malas agad ang unang araw niya sa trabaho. Lagot ako. Sayang naman ang pagtulong sa akin ni Madam Cora na makapasok sa bigating kumpanyang ito kung budget na agad ako sa CEO. Ani Lalo sa kanyang sarili. Good morning, kuya. Ako po si Lalo Bartolome. Sinabi po ni Madam Corazon na pumasok na lamang ako dahil ako yung bagong sekretarya ng CEO. Kinakabahang wika ni Lalo. Late ka na agad. Lagot ka, Ma'am Lalo. Kababalik pa naman mula sa Amerika ng CEO. 21st floor po. Biro ng guard habang hinahabol niyang malapit na magsarang elevator. Sumarang elevator. Naiwan siya. Wow! First day pa lang. Pasermon na nagada. Wala na siyang choice kundi tumakbo sa hagdan. Na-late siya dahil nagtantrum sa anak. Kaunti na lang Lalo. Kaya mo to. Pagdating niya sa 21st floor, hinihingal, pawisan at halos mamutla na siya. Ngunit diretso siyang pumasok sa opisina ng CEO. Good morning po. Hindi na siya kumatok at kinapalan na ng mukha dahil kailangan niya talaga ng trabaho. Pagkabukas niya ng pinto, dumula siya sa pagmamadali. Diretso siyang pumasok sa sahig sa harap ng 2 tao sa loob ng opisina. Dumating ka rin sa wakas, Lalo. Akala ko'y sa Batangas ka pa nanggaling. Akala ko ba'y meron ka ng apartment na nakuha? Masiglang sigaw na matandang babae. Napakurap si Lalo. Madam Cora? Napatulala siya. Kilala niyang matanda. Isa ito sa mga sponsor sa simbahan na pinaglilingkuran niya. Ito rin ang dahilan kung bakit siya biglang nagkaroon ng trabahong hindi niya inaasahan. Halika, iha. Lumapit si Madam Cora at inalala niyang siyang tumayo. Apo, this is Lalo Bartolome. Since naka-maternal leave ang secretary mo, I decided to personally choose a replacement. Naalala mo yung naikakwento kung nakilala ko sa simbahan sa probinsya ng Batangas? Ito na siya. Tumingin si Madam Cora kay Lalo, proud na proud. Sa simbahan ko siya nakilala. Mabait, masipag, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Ngumiti si Lalo, pero kinakabahan na siya dahil hindi pa niya nakikita ang CEO na nakaupo sa swivel chair. And this is my grandson, Lalo. Dahan-dahang tumingala si Lalo. Kaiser Monteverde. Tumigil ang mundo niya. Akala ko ba'y for good na siya sa ibang bansa? Tanong ni Lalo sa kanyang isipan. Parang may humila sa latang hangin sa paligid. Ang lalaking nakaupo sa harapan niya, nakaayos ang suit, matalim ang tingin, at halatang hindi natuwa sa pagdating niya. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking iniwan niya, at ang lalaking hindi niya inaasahang makikita ulit, ang ama ng anak niya. Lalo, halos hindi makagalaw si Kaiser. Hindi kalaunan ay muling naging seryoso ang titig ni Kai kay Lalo. Of all people. Malamig na sambit ni Kaiser. Ito pa talaga, Lola. Napayuko si Lalo, pero agad ding nagmatigas. Why? Magkakilala ba kayo? Patay mali siyang tanong ni Madam Cora. Small world. Napabuntong hininga si Kaiser, halatang naiirita. Grandma, this is a joke, right? Language, iho. Saway ni Madam Cora. She's staying. Talagang niligawan ko pa siya na subukan na magtrabaho rito sa Maynila dahil mas di hamak na mataas ang sahod dito. She's not qualified. Ayoko siya. Maghanap ka ng iba. Napakunot ang noo ni Lalo. Excuse me? Hindi qualified? Baka gusto mong makita ang credentials ko.
Ngunit nagmamatapang lang si Lalo dahil hindi naman maganda ang credentials niya. Gustuhin man niyang hindi makatrabaho si Kaiser. Lulunukin niyang pride dahil walang mangyayari sa therapy ng anak niya na may autism kung magmamatigas siya. Hanggang sa makaipon ka lang Lalo. Mumunti niyang saad sa sarili. Samantalang tumingin si Kaiser sa kanya mula ulo hanggang paa. First impression, late, clumsy, tapos nang iiwan. Napaatras si Lalo sa inis. Sir, nadulas lang po ako. Ayaw kita makatrabaho. Ngumiti si Lalo. Okay, mahinahon niyang sabi. Then, fire me. Natigilan si Kaiser. Nagtaas siya ng kilay. What? Ako pang hinamon mo. Sa tingin mo, hindi ko kayang tanggalin ka? Fire me. Ulit ni Lalo. Pero explain mo muna sa abuela mo kung bakit. Ano sasabihin mo dahilan? Hindi ka makamove on sa akin. Natawa na malakas si Kaiser. Hindi ka pa rin nagbabago. Antas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Kasi akala mo baliw na baliw pa rin ako sa'yo, Miss Bartolome. Napatingin na lamang si Kaiser kay Madam Cora na ngayon ay nakangiti lang. Parang inaabangan ang drama na ito. See? Dagdag ni Lalo. Hindi mo magawan sabihin ang dahilan mo kung bakit ayaw mo sa akin. Sandaling katahimikan ng bumalot sa kanilang tatlo. Tumawa si Madam Cora. What's happening? Don't tell me may nakaraan kayo. Wala. Masungit na wika ni Kai. Ngunit ngumiti lang ang matanda. It's decided, Apo. Lalo, you start today. Ngumise si Lalo. Lulunukin niya kahit pa makatrabaho niya lalaking sinaktan niya ay gagawin niya. Apo. Ngumiti si Madam Cora kay Kaiser. Be nice. Umalis si Cora na parang walang iniwang gulo at naiwan nga silang dalawa. Welcome to my company. Malamig na sabi ni Kaiser. Tumingin si Lalo sa kanya. Thank you, sir. Don't thank me because I will make sure. Bahagyang umisa si Kaiser. That you won't last. Napalunok si Lalo. Wala akong tiwala sa mga babaeng bigla-bigla na lang alis. Nakakatawang sa taas ng pangarap mo. Nandito ka lang sa harapan ko ngayon. Sasahuran ko lang. Nang lalaking nun ay minaliit mo. Challenge accepted. Worth it naman ang ipapasahod mo sa akin. Gagalingan ko. Tanga, para yun sa anak mo. Yun ang naisabihin ni Lalo, pero nanahimik na lamang siya matapos magsalita. Sa loob ng opisina, nagsimulang isang giyera sa pagitan ng dalawang bitter na mag-ex. Get out, Miss Bartolome. Napalunok si Lalo. Kailangan niyang maging professional. May gusto po ba kayong inumin? I said get out. Pagkasara ng pinto ng opisina ni Kaiser, nanatiling nakatayo si Lalo sa labas habang mahigpit ang hawak sa folder na dala niya. Nakatitig lang siya sa saradong pinto, parang gusto niyang tawanan ng sarili. Naiintindihan ko ang galit mo, Kai, pero huwag mo naman akong pahirapan sa trabaho. Madiin siya napapikit dahil sa sinabi at naupo na lamang sa opisina niya. 7 taon. 7 taon siyang nawala sa buhay ni Kaiser. Pero ganoon pa rin pala kasakit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Unti-unti siyang napabuntong hininga. Sabihin ko na kaya. Bulong ng isip niya. Gaganda kaya ang buhay ni Kobe? Mayaman na si Kaiser. Hindi mararanasan ng anak namin na maghirap kasama ako. Napapikit siya. Agad pumasok sa isip niya ang mukha ni Kobe. Ang 7 gulang niyang anak na madalas ay tahimik lang sa isang sulok habang hawak ang malititong toy car. Naalala niya kung paano ito mag-tantrums kapag may malalakas sa tunog. Kung paano niya kailangang magdoble kayod para lang maituloy ang therapy nito. Pero paano kung malaman ni Kaiser? Paano kung bawiin niya si Kobe? Paano kung isipin niyang ginamit ko lang ang bata para sa pera dahil mayaman na siya? Napailing si Lalo sa mga katanungan sa kanyang isipan. Hindi pa pwede. Mahina niyang sabi. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Baka dahil sa galit ni Kaiser ay ilayo niya si Coco sa akin. Excuse me? Napalingon si Lalo nang may marinig na boses. Isang magandang babae ang nakatayo sa harapan niya.
Nakasuot ito ng fitted white dress at designer heels. Halatang mayaman at sanay sa sosyal na buhay. Is Kaiser here? Tanong ni Barbara habang tinatanggal ang sunglasses. Bahagyang natigilan si Lalo at hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang kirot siyang naramdaman sa dibdib. Yes po. Pilit siyang ngumiti. May appointment po ba kayo? Ngumiti si Barbara. Bago ka lang dito, no? Hindi ko na kailangan ng appointment. I'm his girlfriend. Pinapayagan ako makita siya kung kailan ko gustuhin. Parang may kung anong bumagsak sa sikmura ni Lalo. Tumikim siya tinuro ang opisina. You can go in, ma'am. Sorry po. Baguhan po kasi kaya hindi po ako na-inform. Thanks. Maarte nitong sabi. Diretso na pumasok ang babae sa loob nang hindi man lamang kumakatok. Napakurap si Lalo. Girlfriend? May nobya na siya. Ang kapal ng mukha kong sabihin na baka hindi pa siya nakaka-move on. Tama lang na, ilihim ko si Kobe. Ayokong siraing muli ang buhay niya. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik lang siya sa desk habang pilit inaayos ang schedule ni Kaiser. Pero paulit-ulit siyang natutulala. Hanggang sa maaalala niyang hindi pa pala nito tinatanong ang lunch na CEO. Napabuga siya ng hangin saka tumayo. Go Lalo, kaya mo yan. Marahan siyang kumatok. Walang sumagot kaya dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Sir, yung lunch sked... Naputo ng sasabihin niya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Nakahawak si Kaiser sa baywang ni Barbara habang maring nakadikit ang mga labi sa isa't isa. Ay, sorry. Pare siyang nabuhusan na malamig na tubig. Ngunit bago pa niya yon maisara, biglang napatingin si Kaiser sa kanya. Nagtagpo ang mga paningin nila at sa ilang segundo, tila natigilan din si Kai. Pero mabilis ding naging malamig ang ekspresyon nito. Didn't anyone teach you how to knock? Parang sinakal ang dibdib ni Lalo. Wala rin po ba nagturo sa iyo na maglak ng pinto bago kayo may gawing milagro? Napatakip sa bibig niya si Lalo dahil sa prangkang sinabi. Pabilis siyang napayuko. Sorry, sir. Agad niyang sinara ang pinto. Pagkalabas niya, pilit siyang umiti kahit parang pinipiga ang puso niya. Ano bang ine-expect mo, Lalo? Pang-uuyam niya sa sarili. Matagal na kayong wala. Pero habang pilit niyang inaayos sa mga papel sa mesa, hindi niya napigilang maaalala na minsan, siya lang ang hinahalikan ni Kaiser ng ganoon at mas lalong sumakit ang puso niya dahil may anak silang walang kaalam-alam na may ama pa ito. Kinagabihan, pagod na umuwi si Lalo. Pakiramdam niya ay buong araw siyang nilamon na nakaraan. Mabigat ang bawat hakbang niya habang naglalakad sa makitid na eskanita pauwi sa malit nilang inuupahang apartment. Nangingirot pa rin ang dibdib niya sa eksenang nasaksihan kanina. Akala mo naman kung umastang Kaiser na yon, hindi lumuhod sa akin para hindi ako iwan. Oras na makaipon lang ako, babalik din kami sa Batangas. Bulong ni Lalo sa hangin. Paulit-ulit sa isip niyang imahe ni Kaiser at ng babaeng kahalikan nito. Parang may humahaplos na kutsilyo sa puso niya sa tuwing maaalala niya yon. Ang asim nilang tingnan habang naghahalikan, buwisit. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pinto, agad niyang pinahid ang gilid ng mata niya. Ayaw niya makita siya ng anak na umiiyak na naman. Pagkabukas niya ng pinto, ay makulit na Kobe ang bumungad sa kanya. Mommy! Sigaw nito. Niyakap ni Lalo ang anak. Baby Coco, namiss ka ni Mommy! Sigaw niya. Bumungis-ngis si Kobe at agad hinilang kamay niya papunta sa maliit nilang sala. Nakakalat na naman sa sahig ang mga laruan nitong sasakyan. Paborito nitong ayusin ng paulit-ulit ayon sa kulay at laki. Tignan mo, Mommy! Red car! Bulol nitong sabi habang itinuturo ang maliit na pulang kotse. Daddy's favorite color is red, right? Nagulat doon si Lalo. Pero baka kung ano-ano lang ang napapanood ng anak, kaya nito yun sinasabi. 7 taong gulang na si Kobe pero hirap pa rin itong magsalita ng diretsyo. May mga salita itong kinakain.
Minsan ay inuulit-ulit pa bago mabuo na maayos ang gustong sabihin. Wow, so pretty naman, Coco. Madalas tuloy itong hindi maintindihan ng ibang tao o pagtawanan. Good boy bang Coco ni Mami sa nani niya? Nang tumangong anak ay napangiti siya. Nung una, akala ni Lalo ay simpleng delayed speech lang yon. Pero habang lumalaki si Kobe, napansin niyang kakaibang paraan nito ng pag-intindi sa mundo. May mga pagkakataong hindi nito kayang tumingin ng diretsyo sa mga mata ng kausap. Mommy, play! Saad ng anak. Naalala ni Lalo na umiyak ng buong araw si Kobe nung ginulo niya ang arrangement ng laruan nito. Look, Mommy! Pagmamayabang ni Kobe sa mga laruan. Kapag masyadong maingay ang paligid, ay tinatakpan nito ang tenga at umiiyak. Kapag may binago sa routine nito, kahit simpleng paglipat lang ng laruan, nagwawala ito o kaya'y nagkakaroon ng matinding tantrums. Ang atensyon din nito ay halos palaging nasa laruan. Ma'am, okay naman po sa buong maghapon si Kobe. Mapilit lang po minsan dahil gusto niya makita ka. Saad ni Nanay Loisa, nani ng anak. Napangiti si Lalo habang pinagmamasdan ng anak. Promise ni Mami na hindi na natin kailangan si Daddy. Kaya nating mabuhay ng tayong dalawa lang, Coco. Hindi siya pinansin ng anak dahil nakafocus na naman sa mga laruan. Maaari itong maupo ng ilang oras habang iniikot lang ang gulong ng sasakyan at nakatitig doon na para bang iyon lang ang mundong nakikita nito. Marami ring taong hindi nakakaintindi kay Kobe. Ma'am Lalo, ayaw na po yata ni Coco na pumunta sa therapist niya sa bagong schedule na sinabi niyo. Gusto niya po panay Saturday lang. Wika ulit ni Nanay Loisa. Po, bakit naman po, Nay? Saturday lang po ang day off ko. Ay, pinagtatawa na ng mga estudyanteng nakakakita sa kanya kasi ang tanda-tanda na raw ay parang bata pa't sinusubuan sa pagkain. At saka may kaibigan po kasi yan na pogi at palagi niyang binibilhan ng ice cream. Sagot na matanda. Nalungkot si Lalo. Ang mundong to ay tila hindi pa handang maintindihan ng tulad sa anak niya. Sino naman ang pogi na kaibigan niya? Secret, ma'am. Kinikilig na sad nito kaya nagtaka si Lalo. Pero sa kabilang banda ay natuwa siya na may kaibigan ang anak. May mga batang tinatawanan ng paraan nito ng pagsasalita. May matatandang nagsasabing spoiled lang daw ito. May ilan ding nagsasabing kulang lang daw sa disiplina. Pero alam ni Lalo ang totoo. Autism ang meron ng anak niya. Hindi man lubos na naiintindihan ng iba, alam niyang espesyal si Kobe sa sarili nitong paraan. Mas mabagal man itong matuto kaysa sa ibang bata. Napakalambing naman ito. Napakalinis din ang puso nito. Mommy, come! Play, Coco! Bulol na tanong ni Kobe habang inaabot ang isa pang laruan sa kanya. Napangiti si Lalo kahit pagod na. Later, baby. Magbibihis lang si Mommy. Biglang kumunot ang noo ni Kobe. No! Now, play, Coco! Gusto ko ngayon! Sigaw nito. Nagsimula na namang mamuo ang luha sa mga mata nito. Mabilis na napabuntong hininga si Lalo. Ganoon si Kobe. Kapag hindi agad na ibigay ang gusto nito, ay mabilis itong ma-frustrate at umiyak. Hirap kasi itong kontrolin ng emosyon, lalo na kapag may bagay na hindi umaayon sa gusto o nakasanayan nito. Okay na baby. 5 minutes ha? Ngunit lalo lamang napangiwi si Kobe hanggang sa tuluyan itong umiyak. Mommy, play now! Sigaw ni Kobe. Lumuhod agad si Lalo sa harapan nito kahit nanginginig ng katawan niya sa pagod. Shh, tahan na. Okay, play na. Marahan niyang bulong habang hinahaplos ang buhok nito. Unti-unting kumalma si Kobe matapos niyang yakapin na mahigpit at habang hawak-hawak niyang anak, biglang kumirot ang puso ni Lalo. Dahil sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya, si Kobe lang ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Si Kobe ang mundong hindi niya kayang mawala. Hindi alam ni Lalo kung hanggang kailan niya kakayanin ang lahat. Ang trabaho, ang sakit na nakaraan, at ang pagpapalaki mag-isa sa anak niyang nangangailangan ng mas higit na pang-unawa. Pero isang bagay ang sigurado siya. Kahit iwanan man siya ng buong mundo, hinding-hindi niya iiwan si Kobe.
Mommy, Coco wants to play with Daddy again. Di kalaunan sa dito kaya natigilan si Lalu. Again? Nagtaka si Lalu. Okay. Tangi lamang niyang nasabi dahil baka umiyak na naman ito. Soon, baby. Mommy, Nag-aalalang tawag ni Kobe nang mapansing tahimik siya. tired ka? Parang nadurog ang puso ni Lalu. A little lang, baby. Mahina niyang sabi. Tara, hug. Inosenteng sambit ni Kobe habang iniunat ang mga braso nito. At doon tuluyang bumigay si Lalu. Mahigpit niya itong niyakap. Sobrang higpit na parang doon na siya humihinga ng maayos. Napapikit siya habang unti-unting tumulo ang luha niya. Hindi pwedeng sumuko ka lalo. Bulong niya sa sarili. Hindi habang nandito si Kobe. Mommy, Mahinang tawag ulit ang bata. Huminga ng malalim si Lalu sa kapilit ng ngumiti. Kobe. Nanginginig yan saad habang hinahawakan ng magkabilang pisngi ng anak. Pangako ni Mami, magiging masaya tayo, okay? Tahimik lang na nakatingin si Kobe sa kanya. Tayong dalawa lang. Magiging okay tayo. Mommy, are you happy? Not angry with Daddy na? Inosenteng tanong nito. Tuluyang nabasa ng luha ang mga mata ni Lalu. Oo, pilit siyang tumawa. Masaya si Mami kasi nandito ka. Hindi naman na natin need si Daddy Coco. Dahan-dahan niyang idinikit ang noon niya sa noon ng anak. Papangakuan kita. Kahit gaano kahirap, hindi kita pababayaan. Mommy, love Coco forever? Mommy and Daddy, dalawa kayo? Forever? Tanong nito. Napapikit si Lalu habang mas lalong niyayakap ang anak. Forever, baby. Sa gabing yon, habang yakap-yakap niya si Kobe sa maliit nilang apartment, doon niya muling pinatatag ang sarili. Kahit wasak na naman ang puso niya dahil kay Kaiser, kahit siya lang mag-isa, ipaglalaban niya ang anak nila. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga araw na parang isang walang katapusang giyera para kay Lalu. Miss Bartolome. Napapitlag si Lalu na marinig ang malamig na boses ito mula sa intercom. Yes, sir. Coffee, black, now. Mariin siya napapikit. Parang hari kung makautos. Reklamo niya sa isip pero tumayo pa rin siya. Pagkapasok niya sa opisina, naabutan niyang abala si Kaiser sa pagbabasa ng reports habang seryoso ang mukha. Inilapag niya ang kape sa mesa nito. Here coffee, sir. Ingat po baka mapasang bibig niyong panay utos. Hindi man lang siya tinignan ni Kaiser. You're late again. Napakunot agad ang noon ni Lalu. Ha? Kakatawag mo lang at binigay ko naman agad ang kape niyo. Dahan-dahang iniangat ni Kaiser ang tingin sa kanya. Sumasagot ka. Ang ibig kong sabihin late kang pumasok. Paalam mo ba isang laro to? Mas nauna pa ang pumasok kaysa sa'yo. Napapikit si Lalu sa kapilit ngumiti. Sorry, sir. Miss Bartolome, hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko ay babaeng professional at responsable sa trabaho. Bariin niyang kinuyom ang kamay niya sa tagiliran. Kung hindi lang talaga para kay Kobe, baka matagal na siyang nag-resign. Sa susunod na maliit ka pa, ikakaltas na yan sa sahod mo. Okay po. At paki-clear ang schedule ko tuwing Saturday. Ayoko ng any meeting sa araw na yun. Special yung araw na yun para sa special na tao sa buhay ko. Nalungkot si Lalu. Baka oras yun ni Kaiser kay Barbara. Hindi doon natapos yon ang parusa ni Kai. Halos lahat ng pinapagawa ni Kaiser ay parang sadya para pahirapan siya. Redo this, Miss Bartolome. Sir, nakatatlong revise na ako. Mali nga eh. Wala nagawa si Lalu kundi ang tanggapin lahat ng utos si Kaiser. Samantalang tuwan-tuwa naman si Kai na nakikitang pagod na pagod si Lalu. Hindi maayos ang format. Late ka rin mag-submit. Bakit kailangan ko pang ulitin? Format lang naman. At kapag may meeting, ay talagang sinasamantala ni Kaiser. Miss Bartolome, are you even listening? Parang gusto na minsan ni Lalu na ihagis ang laptop sa mukha nito pero nilulunok niya lahat.
Therapy ni Kobe, gamot, tuition sa special program nito. Yun ang paulit-ulit niyang iniisip para hindi siya sumabog. Ngunit habang tumatagal, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. I'm enjoying this lalo. Nakakatawang sa taas ng pangarap mo'y nandito ka lang. Sumusunod sa lalaking iniwan mo dahil mahirap ako noon. Bitter ka lang kasi. Ikaw pa rin naman ang sumira sa pangarap ko. Napatayo si Kaiser dahil sa sinabi ni Lalo. Sinira ko. Iniwan mo nga ako. Paano ko yung sinira? Mariing napakuyom ng kamao ni Lalo. Hindi mo ba talaga maalala? O nagbubulag-bulagan ka lang? Napatawa ng malakas si Kai. Ito na naman tayo sa drama mo. Babaliktarin mo na naman ang mga nangyari. Mariing napakuyom ni Lalo ang kamao niya. Kaiser, habang ako nangangarap makatapos nun, ikaw parang walang direksyon sa buhay. Frustrated dahil nagiwalay ang mga magulang mo sumama sa iba nilang karelasyon at naiwan ka mag-isa. Agad tumigas ang panga ni Kaiser. Inaamin naman niyang naging black sheep siya sa pamilya noon. Nagrebelde siya. Wow, ganun mo pala talaga ako tinitignan nun. Alam ko naman matagal mo nang gustong iwan ako. Hindi dahil gusto ko lang iwan ka nun. Pero totoo naman na walang direksyon ang buhay mo. Napahugot siya ng malalim na hininga bago muling magsalita. Kaya, ikaw kontento na sa tambay kasama mga barkada mo. Easy go lucky ka masyado kasi sasaluhin ka ng mga magulang mo nagsosustento sa'yo. Inom dito, inom doon kasi nalaman mong may mga kabitang parents mo. At ayaw nila sa akin, hindi ba? Isang ulila na umaasa raw sa'yo. Umiwas ang tingin niya si Kaiser. Kaiser, gusto mo na magpakasal nun kahit wala naman tayong pera. Wala kang plano. Wala kang kasiguraduhan. Ilang beses kang bumagsak sa board exam. Biglang tumawa si Kaiser ngunit malamig ang mga mata nito. So, pera pala talagang dahilan. Iniwan mo ko kasi akala mo wala akong mararating. Hindi pera ang punto rito. Ano? May pangarap ako para sa sarili ko. Ayokong habang buhay na naghihirap at iniinsulto ng mga magulang mo. Samantalang ikaw, nakaasa lang sa pera nila. Natahimik si Kaiser. Ngunit mas lalo lamang tumalim ang tingin nito. At ako ang tingin mong hahatak sa'yo pababa. Hindi agad nakasagot si Lalo. Dahil kahit masakit, may parte noon na naniwala siyang ganon nga. Alam mo ko anong pinakamasakit. Minahal kita ng totoo pero nahihiya ka pala sa akin. Sinabi ko sa'yo noon pagkatiwalaan mo ko, aahon din ako sa pagkakadapa ko. Agad umiling si Lalo. Hindi kita kinahihiya, talaga ba? Tumawa ito na mapakla. Bakit pakiramdam ko noon? Kailangan ko maging ibang tao para maging sapat sa'yo. Nanlaki ang mata ni Lalo. Kahit anong gawin ko, parang kulang pa rin. Dahil hindi ka seryoso sa buhay. At ikaw naman sobrang seryoso na akala mo kasalanan maging masaya at kontento sa kung meron tayo. Napapikit si Lalo. Pakiramdam niya ay bumabalik lahat ng dating sugat na pilit niyang kinalimutan. Hindi mo man lang ako hinintay noon na maabot din ang mga pangarap ko. Pinangako ko sa iyong iaahon kita sa kahirapan. Nasabay tayo mga ngarap na mataas. Hanggang kailan ba kita hihintayin, Kaiser? Pagod na pagod akong umasa sa lalaking walang kasiguraduhan. Biglang bumagsak ang kamao ni Kaiser sa mesa. Kaya iniwan mo ako? Oo, pero iniwan mo rin naman ako. Tahimik silang nagkatitigan. Parehong hinihingal. Parehong sugatan. Pagkuway mapait nang umiti si Kaiser. Nakakatawa ka. Ano? Dati handa akong ibigay lahat sa'yo kahit walang-wala ako. Dahan-dahan siyang nilapitan nito. Ngayon meron na akong lahat. Pera, kayamanan at pangalan. Huminto ito sa tapat niya saka siya malamig na tinitigan. Pero ikaw pa rin ang babaeng hindi ko makuha-kuha sa taas ang tingin mo sa iyong sarili, Lalo. Hindi alam ni Lalo kung kailan natapos ang sagutan nila ni Kaiser. Basta umuwi siya na mabigat ang loob dahil sa binata na hanggang ngayon yata'y iniibig pa rin niya. Isang umaga, abala si Lalo sa pag-ayos ng schedule ni Kaiser nang bigla nitong ihagis ang folder sa mesa niya. Kahit napapano'y nakatiis na siya ng 3 buwan. Anong oras to? Malamig nitong tanong. Napatingin si Lalo sa papel.
10 a.m. po meeting mo with the investors. Then, why does this say 9:30? Na-double check mo ba talaga to? Pirmado na to. Ito na rin ang naipasa sa email sa mga investor. Napakurap si Lalo. What? Hinablot ni Kaiser ang papel saka tinapat sa kanya at doon niya nakita ang typo. Napapikit siya. Mukha nataranta siya kagabi dahil sa pag-iyak ni Kobe. Sorry, hindi ko napansin. Hindi napansin? Natawa na malamig si Kaiser. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Naglalaro, ano? May natamaan tuloy sa schedule ko dahil sa kapalpakan mo. Ano na ngayon ang solution mo dyan? Ipalipat ang Saturday? Hindi ko pwedeng hindi puntahan ang anak ko ng Saturday. Nagulat si Lalo roon. May anak ka? Hindi akalain ni Kaiser ang sinabi. Mahal na mahal talaga si Coco. Yes, kaya ayusin mo to. Ayokong ilipat to ng Saturday. Araw yun para sa anak ko. Napatingin sa kanilang ilang empleyado sa labas ng conference room. Nararamdaman ni Lalo ang pamumula ng mukha niya sa hiya. Sir, inaayos ko naman po. Sorry, hindi na po mauulit. I don't need excuses. May kung anong naputol sa loob ni Lalo. Siguro dahil galit siya na nagpapakamay ito sa iba, samantalang sa anak nilang may autism ay hindi. Alam mo, napatawa siya ng pilit habang galit na nakatitig kay Kaiser. Kumakaasta ka parang hindi ka nagkakamali ah. Bakit ba inis na inis ka sa akin? Ginagawa ko naman kahit na napakahirap na trabaho ah. Biglang natahimik ang buong floor. Halos hindi mo ako pagpahingahin. Ikaw nga naglalampungan lang kay ni Ma'am Barbara kahit oras ang trabaho. Nagreklamo ba ako? Nagulantang si Kai sa prangkang sa Adilalo. Anong pakialam mo ron? I'm the boss here. Dahan-dahang tumayo si Kaiser mula sa swivel chair niya at bawat takbang nito palapit kay Lalo ay nagpapabilis ang tibok ng puso niya. Kaya wag mo akong pagsasabihan dahil gagawin ko ang ninanais ko. Ngunit hindi na umatras si Lalo. Galit ka ba talaga sa trabaho ko? Nanginginig ngunit matapang niyang saad. O galit ka pa rin dahil iniwan kita noon? May Barbara ka na pero ito ka ngayon. Pinapahirapan ng ex mo kasi mukhang hindi ka pa nakaka-move on. Tumalimagad ang tingin ni Kaiser. Don't flatter yourself, Lalo. Wala na akong pakialam sa'yo. Talaga ba? Natatawa niyang tanong pero halatang nasasaktan siya. Kasi parang lahat ng ginagawa ko mali sa paningin mo eh. Ngumisi si Kaiser dahil sa sinabi niya. Because everything about you is a mistake. Pagkakamaling nandito ka at nagtatrabaho sa akin sa kabila ng pangiinsulto mo sa akin. Parang sinuntok ang dibdib ni Lalo. Saglit siyang natigilan, ngunit mabilis siyang nagmatigas. Fine. Tumango siya. Then fire me, Kaiser. Akala mo hindi ko kaya? Then do it! Gawin mo! Pareho silang nagkatitigan ngayon habang ramdam ng buong opisina ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit maya-maya, natawa si Kaiser ng mahina. Nakakakilabot na tawa. No, ayoko. Napakunot ang noo ni Lalo. Why? Lumapit si Kaiser hanggang halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Because watching you struggle in front of me feels better than firing you. Gusto kong pakiramdam na ako yung nagpapakain sa'yo. As sinasahod mo rito bumubuhay sa'yo. Wala sa lalaking akala mo walang mararating sa buhay. Napalunok si Lalo at sa unang pagkakataon, unti-unti niyang naramdaman na baka hindi lang galit ang nararamdaman ni Kaiser para sa kanya. Dahil ang totoong walang pakialam, hindi nasasaktan ng ganong kalalim. Mariin niyang kinagat ang labi niya bago mabilis na tumalikod. Excuse me, sir. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, ay muli siyang pinigilan ng malamig na boses si Kaiser. Masakit bang maranasan yung pakiramdam na minamaliit Lalo? Natigilan si Lalo. Dahan-dahan siya napalingon dito, ngunit hindi na siya tinignan ni Kaiser. Sanay na sanay ka namang gawin niya nun sa akin, Lalo. Parang may humigpit agad sa dibdib ni Lalo at bago niya pa mapigilan ng sarili, bumalik sa isip niya nakaraan. Kaiser, hanggang kailan kang ganyan? Bumagsak ka na naman sa board exam. Umiiyak na saad ni Lalo. Hindi naman sa hindi kita nauunawaan pero kayo naman.
Huwag mo naman akong pahirapan na matapos ang klase ko at shift ko sa trabaho. Ako pa rin ang maglilinis dito. Habang siya, abalang-abala sa pag-aaral at racket para makatulong sa gastusin. Si Kaiser naman ay parang walang direksyon sa buhay. Naglalaro lang ng billiards o kaya'y umiinom. Maaga kasi silang nag-live-in. Palipat-lipat ang trabaho si Lalo. Walang permanenteng plano. Puro pangako. Relax ka lang, mahal ko. Natatawang sabi noon ni Kaiser habang nakasandal sa upuan. Bata pa tayo. Makakapag-ipon tayo tapos mag-business. Hayaan mo lang ako makausad. Hindi habang buhay bata tayo! Sigaw niya. Natigilan si Kaiser. Pagod na akong mangarap para sa ating dalawa eh. Ano bang gusto mo? Maging katulad ng mga mayayaman mong kaklase? Hindi yun yung punto ko, Kai. Gusto ko maging flight attendant. Hindi ko matapos-tapos dahil kapos tayo. Pero bago pa man sila matapos sa pagtatalo, dumating ang mga magulang ni Kaiser at iyon ang araw na tuluyang nadurog si Lalo. Masyadong mataas ang pangarap mo, Iya. Malamig na sabi noon ng ama ni Kaiser habang minamata siya. Kung gusto mo na magandang buhay, hindi mo makukuha yun sa anak namin. Abutin mo yun na mag-isa. Tahimik lang noon si Kaiser. Iyon ang pinakamasakit. Hindi siya ipinagtanggol nito. At isa pa, dagdag ng ina nito. Mukhang hindi ka naman bagay sa simpleng buhay na kaya lang ibigay ng anak namin. Isasama ko na lamang siya sa Amerika. Tutulungan namin siya ng asawa ko. Pakiramdam noon ni Lalo ay unti-unti siyang nilalamon ng kahihiyan. Dahil ang totoo naman talaga yon. Mahirap lang din sila pero ayaw niyang manatiling ganun habang buhay. May mga pangarap siya. May gusto siyang patunayan. Kung ganun, maghihiwalay na lamang po kami ni Kaiser. Umiling si Kaiser. No, ayoko Lalo. Lumuhod dito sa kanya pero hindi niya gusto na minamata siya ng magulang nito. Hindi niya alam na buntis na pala siya noon kay Kobe. Ngunit nang bumalik siya sa lupa nilang apartment para sabihin kay Kaiser at makipag-ayos dito, wala na ito't nalaman na lamang niyang isinama na ng ina sa Amerika. Naghintay si Lalo subalit walang dumating na Kaiser sa nakalipas sa taon. Mariing napapikit si Lalo pagbalik niya sa kasalukuyan. Hindi mo kasi ako pinaglaban nun. Dahan-dahang napatingin si Kaiser sa kanya. At ikaw, ipinaglaban mo ba ako? Biglang namuo ang luha sa mata ni Lalo. Dahil sa totoo lang, hindi rin. Pareho silang napagod. Pareho silang nasaktan. Mariing napalunok si Lalo habang pilit na pinipigilan ng namumuong luha sa mga mata niya. Ayaw niyang umiyak sa harapan ni Kaiser. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ang lahat ng masasakit at sinabi nila sa isa't isa. Kung nasaktan kita nun, humihingi ako ng tawad. Sorry kung nasaktan kita, Kaiser. Hindi ko sinasadya makapanakit. Humugot siya ng mabigat na buntong hininga bago bahagyang tumango. Ngunit natigilan si Kaiser sa pagluha ni Lalo. Don't worry, Kaiser. Malamig pa rin ang mukha ng binata. Ngunit bakas sa mga mata nito ang bahagyang paggalaw ng emosyon. Hindi naman ako magugulo rito. Gusto ko lang talaga makapag-ipon. Dahil aaminin ko naman na magandang pasahod mo rito. Hindi ko sisirain ang buhay mo ulit. O kung ano man ang meron kayo ng barbara mo sa anak niyong dalawa kaya pakiusap. Huwag mo namang pabigatin ang trabaho ko. Hindi lang naman to yung iniisip ko. Bahagyang kumunot noon ni Kaiser nang marinig ang pangalan ng nobya niya ngunit hindi ito nagsalita. Nagtatrabaho lang naman ako dahil kailangan ko. Makaipon lang ako ng sapat na pera. Ako na mismo magre-resign. Hayaan mo lang ako makaipon. Tahimik lang si Kaiser habang nakatingin sa kanya. Kaya kung pwede lang, tiisin mo munang pagbumukha ko. Natawa si Lalo na mahina, ngunit halatang pigil ang sakit sa boses niya. 3 buwan ko nang tinitiis na galit ka sa akin araw-araw eh. Napapagod din naman ako. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Kaiser dahil doon. Hindi niya alam kung bakit mas lalo siyang naiinis kapag nakikita niyang nasasaktan si Lalo. Dahil magalit pa rin ako. O dahil kahit anong pilit kong ikaila, mahal ko pa rin siya.
Tanong ni Kaiser sa kanyang isipan. Mariing tumigas ang panga niya. Hindi ko kailangan tiisin ka. Napakurap si Lalo. Empleyado kita. Trabaho mo sundin ako. Tumango na lamang si Lalo. Fine. Mabilis niyang pinunasan ng gilid ang mata niya bago inayos sa mga papel na hawak. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, ay muli siya nagsalita. Para lang malaman mo. Napahinto si Kaiser sa sinabi ni Lalo. Hindi ko ginustong saktan ka nun. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita ni Kaiser ang parehong Lalo na minsan niyang minahal. Pagod, sugatan, at unti-unti nang nauubos. Ngunit mabilis ding nawala yon nang muli itong umiwas ng tingin. Too late for apologies. Nadurog mo na ako, Elo. Kaya, nagsikap akong umangat para patunayan sa'yo na kaya ko rin. Nais lang ni Kaiser na protektahan ang puso niya sa sakit. Samantalang parang may sumakala naman sa dibdib ni Lalo, ngunit pinilit niyang ngumiti. I know. Pagkatapos doon ay tuluyan na siya lumabas ng conference room. Tahimik na naiwan si Kaiser habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa ballpen na halos mabali na sa tiin. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dami ng taong pwede siyang maapektuhan, kay lalo lang siya nagkakaganoon at mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit kahit gusto niya itong saktan, ay siya rin ang unang nasasaktan kapag nakikita niyang umiiyak ito. Kinabukasan, maaga pa lang ay mabigat na agad ang pakiramdam ni Lalo. Kaya pagpasok niya sa opisina, ay agad niyang iniwasan si Kaiser. Ngunit pagdating niya sa executive floor, agad siyang natigilan. Nandoon si Barbara at gaya ng dati. Malambot agad ang mukha ni Kaiser habang kausap ito. Dapat sinabihan mo muna ako, Barbara, para alam ko na pupunta ka dito. Tumawa lang si Barbara bago magsalita. What? Bawal na ba akong dumalaw sa boyfriend ko? Galit ka sa akin at nagtatampo kaya sinusuyo kita. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Lalo sa salitang yon. Tahimik siya dumaan sa gilid nila habang mahigpit ang hawak sa mga folder. Ngunit sakto namang napatingin si Barbara sa kanya. Oh, good morning. You're late ha? Hindi kita nakita kanina sa table mo. Papansin na sabi ni Barbara. Good morning po. Pilitas saad ni Lalo. Ngumiti si Barbara sa muling bumaling kay Kaiser. You skipped dinner again last night, Kai. Akala ko magde-date tayo. Ikinagulat ni Lalo ang sumunod. I was busy. Kinukulit mo ako kahit nasa trabaho ko, Barbara. Hindi ko yung gusto. Di rin ako pwede ng Saturday. Schedule yun ng anak ko. Sana naglalaan ka rin ng oras sa anak natin, Kai. Kawawa naman ang Kobe ko. Bulong ni Lalo sa kanyang isipan. You always say that. Natatawang saad ni Barbara. Sino ba kasi itong anak-anakan mo? Nagtaka si Lalo kasi akala niya anak ni Barbara at Kaiser ang tinutukoy nito. Samantalang tahimik si Kaiser habang hinahayaan ng babae. Kaiser, maglaan ka naman ng oras sa akin. Pakiusap ni Barbara. Ayaw makisali ni Lalo. Bigla niyang naramdamang lalo siyang napagod. Kaya naman agad niyang sinuot ang earpods niya at tinawagan si Kobe sa video call dahil naaawa siya sa anak. Ilang segundo lang ay lumabas agad ang mukha ni Kobe. Mommy! Masayang sigaw nito. Automatikong lumambot ang mukha ni Lalo. Baby Coco! Nasa sala si Kobe habang yakap-yakap ang paborito nitong toy car. Mukhang katatapos lang mag-breakfast. Mommy, working ka? Bulol nitong tanong. Yes, baby. Working po ako para may pan-date tayo. Bumungis-ngis ito. Ngunit maya-maya ay inilapit ito ang mukha sa kamera. Coco, Miss Mommy, so much po. Uwi ka early ha. And Coco not available on Saturday po for our date. Parang may humaplos agad sa pagod niyang puso dahil sa sinabi nito. I miss you too, baby. Sa kabilang side ng opisina, hindi niya napansing napatingin pala sa kanya si Kaiser habang nakakunot ang noo nang marinig ang sinabi ni Lalo. Baby, may boyfriend na siya? Galit na tanong ni Kaiser sa kanyang isipan.
Tahimik itong nakatitig habang nakikita ang kakaibang lambing sa mukha ni Lalo. Kinalas nitong pagkakahawak ni Barbara sa kanya. Samantalang masaya si Lalo na kausap ang anak. Mommy, Muling tawag ni Kobe. come home early. Napangiti si Lalo kahit nanunubig ang mata. Promise, uwi agad ako para malutuan kita ng masarap na food. Mommy, Muling tawag ni Kobe. Yes, baby ko? Biglang umiti na malaki si Kobe. love Kobe si Mommy. Pati po si Daddy. Madamdaming saan nito. Tuluyang natunaw ang puso ni Lalo. I love you more, baby. So much. Ngunit hindi niya alam. Ilang hakbang lang ang layo ni Kaiser at malinaw nitong narinig ang lahat. At sa hindi niya maintindihang dahilan, biglang may mabigat na pakiramdam na sumiksik sa dibdib niya habang pinagmamasdan si Lalo na nakangiti sa ibang mundo na wala siya. Walang kaalam-alam si Lalo na pinapatay na siya ni Kaiser sa tingin. Mommy, tignan mo. Masaya nitong sabi habang ipinapakita ang laruan. Naayos ko siya. So nice naman po, baby ko. Sige na, work na muna ako ha. See you soon, baby. Bye-bye, Mommy. Love. Sigaw ng anak. I love you more, Kobe. Napakiti si Lalo kahit nangingilid na naman ang luha niya. Ilang minuto matapos ang tawag, hindi pa rin malis ang kunot sa noo ni Kaiser. Tahimik siya nakatayo sa glass wall ng office niya habang nakatitig kay Lalo na abala sa pagtatype. Pero ang nasa isip niya, napairap siya. Ang cringe. Ang tatanda na tapos baby pa rin ang tawagan nila ng boyfriend niya. Batuy. Ngunit makalipas lang ang 2 segundo. Baby ko. Seriously? Kakasuka. Hindi niya maintindihan kung bakit parang naiirita siya. Mas lalo niyang maalala nang hindi man lang siya kinausap ni Lalo ng gano'n noon. Sir, pirmahan niyo po. Sir, meeting niyo po. Sir, galit ka na naman. Tapos doon sa kubi niya, ang lambing ng boses niya. Tinatawag pa niyang baby. Parang gusto niyang mang-away. Maya-maya ay pumasok si Barbara ulit mula sa office niya habang may hawak na paper bag. Babe, I bought coffee for you. Agad naman napatingin si Lalo at eksaktong nakita niyang ngumiti ng bahagya si Kaiser. Parang may kumukulong tubig sa sikmura ni Lalo. Babe, anya sa kanyang isipan. Napairap siya saka mading nag-type sa keyboard. Ngunit mas lalo siyang nainis nang marinig si Barbara. Oh, you look tired. Nakatulog ka ba kagabi na maayos? Oo, Barbara. Wag mo na akong abalahin sa trabaho, okay? Umalis ka na. My poor baby. Feel ko gagaan lang ang loob mo kapag binilhan mo ako ng luxury bag. Hirit nito. Napatigil si Lalo. Halos mabali ang hawak niyang ballpen. Samantalang si Kaiser naman ay hindi mapakali. Paulit-ulit siyang napapatingin kay Lalo. Hanggang sa maya-maya. Lalo. Yes, sir. Tubig. Tumayo agad si Lalo at binigyan siya ng tubig. Pagbalik niya sa upuan ay muli ito nagsalita. Lalo. Ano na naman po? Mainit kape ko. Napapikit si Lalo dahil sa inis. Sir, kakabili lang po niyan. So? Huminga siya ng malalim bago pilit ng ngumiti. Palalamigin ko po ba? Hihipan ko ba para sa'yo? Biglang natahimik si Kaiser at si Barbara ay napakunot noo. Ngunit si Kaiser parang biglang may naisip. Sige, hipan mo at ikaw magpainom sa akin. Ha? Just do it. At wag kung sino-sinong kinakausap mo. Napamaang si Lalo. Kaiser, anong pinagsasasabi mo? May relasyon ba kayo? Galit na sigaw ni Barbara. Nataranta si Lalo bago umiling. Ma'am Barbara, wala po. Mainit Huwag kang mag-alala, Barbara. Hindi ako gagaya sa'yo na habang nasa isang relasyon pa'y nakikipagrelasyon sa iba. Halos mapangiwi si Lalo habang hawak ang tasa. Nagulantang siya dahil mukhang hindi maayos ang dalawa. Ngunit dahil ayaw niya makipagtalo, hinipan na lang niya ang kape. Tahimik si Kaiser habang nakatingin sa labi niya. Tapos bigla itong nagsalita. Ewan ko sa'yo. Gumagawa ka ng pag-awayan. Ikaw nga napaka-busy. Hindi na ako pinapansin. Sigaw ni Barbara at nagmamadali siyang iniwan. Ganyan ka ba kawalang kwenta sa karelasyon mo, Kaiser?
Hindi mapigilan ni Lalo na mainis at magtanong. Don't worry about her. Just do your job. Napairap si Lalo at pinigilan ng sarili na ibuhos ang kape sa amo. Samantalang titig na titig naman si Kaiser sa mga labi ni Lalo. Bakit hindi ganun ang boses mo sa akin? Natigilan si Lalo. Ano pong yung baby talk mo? Di mo yung ginawa nung tayo pa. Namula agad si Lalo. Wala akong baby talk. Hindi ko naman ginagawa yun. Meron, ginawa mo. Narinig ko, hindi ako bingi. Lalong uminit ang tenga ni Lalo. Bakit doon sa video call mo kanina, ang lambing mo? Napakurap si Lalo. Excuse me? Sa akin puro sir, palagi ka nagagalit. Tapos doon sa kausap ko kanina. Bigla nitong ginaya ang boses niya. Baby Kobe, love, I love you too, baby. Kaiser? Gulat na sigaw ni Lalo. Ngunit si Kaiser ay nakasimangot pa rin. Di ka naman ganyan sa akin nun, Lalo. Napamaang si Lalo. Hindi niya alam kung bakit parang may kirot na dumaan sa dibdib niya sa paraan ng pagkakasabi ni Kaiser noon. Parang nagtatampo at ayaw niyang isipin kung bakit. Napailing siya agad saka umiwas ng tingin. Sir, wala po kayong karapatang magreklamo. Hindi naman tayo close. Talaga ba? May hindi ba close na nag-live-in at nagbebembangan? Malamig na tanong nito ngunit halatang may pinipigilang emisyon. Namula si Lalo. Naaalala pa rin niya ang init na mga halik nitong nag-aalab sa sabik. At isa pa, bakit ba parang problema kung paano kung kumausap ng ibang tao? Dahil nasa oras ka ng trabaho. Talaga lang ha? Napairap niyang saan. Bakit si Barbara pwedeng pumunta rito anytime? Pwede kang lambingin habang nagtatrabaho ka. Tapos may anak ka na. Biglang natahimik ang buong office. Nanlaki ang mata ni Lalo matapos niya masabi yun. Samantalang si Kaiser, dahan-dahang sumandal sa swivel chair habang nakatitig lang sa kanya. So, naiirita ka kay Barbara. Sinasabi ko na nga ba may epekto pa rin talaga ako sa'yo. It's anak-anakan Lalo. Di ko talaga tunay na anak pero hinihiling ko na sana nga. Anak ko siya. Don't worry, idadala ko siya rito soon. Hindi hindi ako naapektuhan. Mabilis niyang sagot pero natuwa siya na wala itong anak. Kahit na papano, hindi na masasaktan si Coco. Mukha kang galit kanina. Hindi ako galit. Nagsiselos ka? Halos mabilaukan si Lalo. Ano? Baliw ka ba? Ngunit imbes na umatras, ay lalo pang lumalim ang titig ni Kaiser sa kanya. Then, why are you mad? Hindi agad nakasagot si Lalo. Kasi kahit siya, hindi niya rin maintindihan. Bakit ba siya naiirita tuwing nakikita niyang malambing si Kaiser kay Barbara? Bakit parang may kung anong sumisikip sa dibdib niya kapag naririnig niyang babe ang tawag dito sa lalaki? Samantalang si Kaiser naman, hindi rin mapakali. Akala niya galit pa rin siya kay Lalo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Lalo habang kausap ang lalaki. Tinatawag nitong baby. Ang lambing, ang init na mga mata nito. Mga tingin kailanman ay hindi niya nakita habang sila pa noon at hindi niya alam kung bakit parang gusto niya sapakin na lalaking yun kahit hindi niya kilala. Oo, nagsiselos ako. Mumunting boses sa isipan ni Kai. Simula ngayon, napatingin si Lalo kay Kaiser. Bawal ang video call dito sa office kapag hindi tungkol sa trabaho. Natigilan agad si Lalo. Ha? Nais niyang tawanan si Kaiser dahil nagsiselos ito kay Kobe, sa anak nila mismo. Namoy ang boses mo. Excuse me, nagsiselos ka ba sa kausap ko kanina? Samantalang si Kaiser ay napakunot noo. Ano? Mabilis na umiwas ang tingin si Lalo. Wala, ang sabi ko, personal call ko yon. Muntik na siyang pagpawisan. Halos muntik na niyang masabi ang totoo. Ngunit hindi pa rin niya kayang sabihin. Hindi pa. I don't care, basta bawal. Napairap si Lalo. Fine, kung ganon. Humakbang siya palapit sa mesa nito sa kamaring ibinaba ang hawak na tasa. Bawal din si Barbara dito during office hours. Natigilan si Kaiser. Ano? Nakakaistorbo siya sa trabaho ko. Trabaho mo? Oo, kasi every time na nagpapakwit siya rito, nadadagdagan ng trabaho ko.
Biglang natahimik si Kaiser. Tapos dahan-dahang umangat ang gilid ng labi nito. So, affected ka nga? Hindi. Then, why do you care? Dahil assistant mo ko at nakakairita siyang pakinggan. My poor baby, buy mo luxury bag. Pang-aasar nitong ginaya si Barbara. Namula si Lalo sa inis. Tumigil ka nga! At sa hindi inaasahan, biglang natawa ng mahina si Kaiser. Tuluyang natigilan si Lalo. Bihira niya ito makitang tumawa ng ganoon. Yung totoo, hindi sarcastic, hindi malamig, kundi parang masaya talaga. Ngunit agad ding nawala iyon nang muli silang magtitigan. Iyoko lang na kung sino-sino nagpapalambing sa'yo habang nagtatrabaho ka sa akin, Lalo. Napakurap si Lalo. At ako, ayoko rin may babaeng halos magpaka-girlfriend dito habang office hours. Girlfriend ko naman talaga siya. Malamig na sagot ni Kaiser. Parang may humampas agad sa dibdib ni Lalo. Mabilis siyang napayuko. Then, good for you. But I'm planning to break up with her. Gusto ko na makipag-iwalay. Nanlaki ang mga mata ni Lalo pero kumabog ng napakabilis ng kanyang puso. Bakit? I don't know. Siguro dahil nagsiselos ang sekretary ako sa kanya. Ayoko nagsiselos ka. Hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi siya natutuwa sa ideyang may ibang lalaki nagpapangiti kay Lalo at mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit tila ayaw niyang marinig ulit ang lambing nitong boses para sa ibang tao. Samantalang si Lalo, pilit kinukumbinsen sarili na galit lang siya. Napaisip lang ako, Lalo. Kung nabuntis kaya kita nun, makakawala ka pa sa akin. Dumagundong ang puso ni Lalo. Hindi siya nakapagsalita pero nakita niya ngumiti si Kaiser. Pero hindi rin pala magandang nabuntis kita. Kawawa lang yung bata kasi matas ang pangarap mo. At ako, walang-wala pa. Napayuko si Lalo pero nagpatuloy si Kaiser. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Okay po, sir. Dahil wala naman dapat silang maramdaman, pero habang palihim niyang pinagmamasdan si Kaiser na seryosong nakatitig sa laptop nito, hindi niya mapigilang maalala kung paano siya nitong tinitigan kanina habang nilalambing niya si Kobe. At lalong hindi niya napansin, mula sa kabilang side ng mesa, tahimik ding nakatitig si Kaiser sa kanya, na para bang ayaw na naman siyang alisin sa paningin nito. Sa halos 1 linggo nang walang tigil sa pang-aasar si Kaiser kay Lalo, ay unti-unti nang nauubos ang pasensya. Miss G.E. here! Kumusta pong experience natin sa pakikinig, our dear Jam Tales listeners? Comment lang po kayo kung tagasan kayo at nang malaman naman namin kung saan na nakarating ang ating kwento. Pero syempre, bago ang lahat, i-shoutout muna natin sina Herminia V2S, Hannah Sheila Depositario, Precious Villason, Nikki Medina, and Teresita Andres. Maraming salamat! Halina't ituloy na natin ang kwentuhan. Sa halos 1 linggo nang walang tigil sa pang-aasar si Kaiser kay Lalo, ay unti-unti nang nauubos ang pasensya niya. Wala nang ang Barbara na nanggugulo pero itong si Kaiser ay nais yatang kunin palagi ang kanyang atensyon. Miss Bartolome! Mariin na namang napapikit si Lalo habang hawak ang 5 folder na pinarevise nito. Yes, Your Majesty? Napatingin agad sa kanya ang ibang empleyado. What did you say? Mabilis nang umiti si Lalo. I said yes, sir. Ano po ipaglilingkod ko? Gusto rin po bang ibabito ko po kayo? Yung lambingin kong boses ko? Redo this. Napakurap si Lalo. Ha? Pero ikaw mismo nag-approve niyan kahapon, ha? Then, I changed my mind. Halos mapaubo siya sa inis. Sir, 3 beses ko nang inayos yan. Then do it. I-revise mo sa pang-4 na pagkakataon. Napabuntong hininga si Lalo habang nagpipigil na huwag manakal ng CEO. Sa pantry naman ay may mga nagdadaldala na empleyado. Bakit parang lagi sila magkaaway? Bulong ng isang empleyado. Parang mag-ex. Sabi rin ni Madam Cora na sila raw dati. Felalong ko nga na-resolve felalongs. Felalong kung gusto nilang magsakalan o maghalikan.
Halos mabilaukan si Lalo sa iniinom niyang tubig. Wala kaming unresolved lalong Snow. Iritadong sabi niya. May unresolved kasungitan lang siya. At eksaktong paglingon niya ay nasa likod niya si Kaiser. Nanlaki ang mata niya. Samantalang malamig lang itong nakatingin sa kanya habang hawak ang coffee mug. Tapos na kayo magchismisan? Napailing na lang ang ibang staff habang pasimpleng lumalayo. Para raw sila mga batang nag-aaway araw-araw. Kinagabihan, halos 7:00 na, pero nasa opisina pa rin si Lalo dahil pinapaulit na naman ni Kaiser ang presentation. Kung hindi ka lang gwapo. Bulong niya habang mabilis na nagtatype. Matagal na kitang nasakal. Pagod na pagod siya lumabas ng office para magpahinga sandali. Pagdating niya sa hallway, agad niyang sinuot ang isang earbud saka tinawag ang anak. Mabilis siyang napangiti nang marinig ang boses ito. Baby? Malambing niya agad na bungad. Kumain ka na? Mommy ko, Masayang boses ni Kobe mula sa kabilang linya. miss kita. Lumambot agad ang mukha ni Lalo. Miss na miss din kita. Hindi niya napansin na kakalabas lang din ni Kaiser mula sa opisina habang may kausap sa cellphone. Ngunit unti-unting bumagal ang hakbang nito nang marinig si Lalo. Mama, uwi ka na. Reklamo ni Kobe. Oh, baby. Natatawang sabi ni Lalo. Konti na lang work ko, okay? Tahimik lang si Kaiser habang nakatingin sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Pero may kung anong kumirot sa dibdib niya habang pinapanood ang malambot na ekspresyon ng babae. Hindi iyon ang Lalo na kilala niya noon. Biglang ngumiti si Lalo habang nakasandal sa pader. I love you, Kobe. At doon, literal na nanlaki ang mga mata ni Kaiser. Parang tumigil ang mundo nito. What? Bigla nitong sabad ang malakas. Napatalon si Lalo sa gulat. Ano ba? Bakit ka ba nagugulat? Nakatitig si Kaiser sa kanya na parang nakakita ng multo. What the hell? Akala ko ba nakapag-usap na tayo tungkol dito? Sabik na sabik ka ba talaga sa nobyo mo? Napakurap si Lalo at sa kanya lang na-realize ang sitwasyon. Buntik na siyang mapamura. Excuse me? Bakit ka sumisigaw? Sino si Kobe? Nobyo mo? Biglang sumama ang tingin ni Lalo. Bakit? Nakataas kilay niyang tanong. Nagsiselos ka? Halatang natigilan si Kaiser. What? Napangisi si Lalo na makita ang reaksyon nito. Ay, wow! Natatawa niyang sabi. CEO, nagsiselos? Hindi ako nagsiselos. Mabilis itong sagot. Sinasabi ko lang, relax, sir. Tumawa siya habang tinatagal ang earpods. Hindi ka affected, remember? At bago pa makasagot si Kaiser, ay naunahan na siya ni Lalo. Biglang natahimik si Kaiser. Uuwi na ako, tapos ang trabaho ko, Kaiser. At pwede ba, kontrolin mo ang selos mo. Kung may nararamdaman ka pa sa akin, sabihin mo. Parang may malakas na bumagsak sa dibdib ni Kaiser. Samantalang diretsyong iniwan ni Lalo si Kaiser. Nanlalaki pa rin ang mga mata nito at sa unang pagkakataon simula nang bumalik si Lalo. Kinabukasan, mas lalo lang naging magulo ang relasyon ni na Kaiser at Lalo. Miss Bartolome. Napabuntong hininga agad si Lalo habang papasok sa opisina nito. Yes, sir. Terror? Naningkit agad ang mga mata ni Kaiser. What did you call me? Sir po. Inosente niyang sagot. Redo this. Napakurap si Lalo. Lahat na lang pinapabago mo. Hindi pantay ang margins. Napatingin siya sa monitor. Kaiser, kalahating millimeter lang yan. Still wrong. Napasinghap siya. Hindi ka CEO. Demonyo ka. Get out. At huwag ka nagtatawag sa Kobe mo kundi papatawag si Barbara. Padabog siyang lumabas habang nagdadabog din si Kaiser sa loob ng opisina. Ngunit hindi pa doon natatapos ang araw nila. Tanghali nang mapadaan si Lalo sa labi at naabutan si Kaiser na may kausap na magandang babae. Nakangiti si Kaiser. Halos malaglag ang hawak niyang folder. Wow ha, marunong palang ngumiti ang hayop. Bubunting saad ni Lalo sa kanyang isipan. Kaiser, let's have dinner later.
Malambing na sabi ng babae habang inaayos ang necktie nito. Sa hindi malaman dahilan, gusto ni lalong hilahin ang kamay nito palayo kay Kaiser. Pero imbes na gawin yon, ngumiti siya ng sobrang plastic saka dumaan sa harapan nila. Good afternoon po, sir. Sobrang tabis niyang body. Napatingin agad si Kaiser kay Lalo. Ewan niya kung bakit, pero parang nanadya pa itong ilapit ang babae sa kanya. Lalo, malamig nitong tawag. Meet Samantha. Ngumiti si Samantha. Sir Kaiser always talks about work. Natatawang sabi ni Samantha habang nakahawak pa rin sa braso nito. Buti na lang cute si Ma'am Lalo. Parang may kumurat sa puso ni Lalo pero mabilis siyang nagmatigas. Ay, ganun po ba? Matamis niyan sabi. Busy kasi sir, lalo na sa pagiging masungit. Samantalang si Samantha ay natawa lang. Excuse me lang po. Sabi ni Lalo saka mabilis na umalis. Pero pagliko niya sa hallway, ay mariin niyang pinisilang hawak na folder. Cute daw ako. Bulong niya sa sarili. Ano ako? Shih Tzu? Buisit na Kaiser. Yumaman na naging babaero na. Pangit naman niya nun. Samantala, sa loob ng lobby tahimik nang nakatingin si Kaiser sa direksyong nilakaran niya. At bakit parang galit siya? Biglang tanong ni Samantha. Kaiser frowned. Yeah, nagsiselos sa'yo kaya kung maaari lang, huwag mo na akong hawakan ulit, Samantha. Puro sigido na si Kaiser. Nais niyang balikan si Lalo. Kinahapunan ay nagtuloy-tuloy ang tampuhan ni Lalo at Kaiser. Lumabas si Kaiser mula sa opisina dahil sa ingay na nanggagaling sa labas. Tumigil agad ang tingin niya sa dalawa. Sa rider, sa pagtawa ni Lalo, sa milk tea na hawak nito. Miss Bartolome. Napapitlag si Lalo. Yes, sir? Hindi ka binabayaran dito para makipaglandian. Kanino galing yan? Kay Kobe? Nanlaki ang mata ng rider. Sir, hindi po kami. Pinadeliver lang po ni Mr. Chu ang milk tea para kay Miss Bartolome. Did I ask you? Malamig na putol ni Kaiser. Napakunot agad ang noo ni Lalo. Excuse me, hindi kami naglalandi. Pinadala lang to ni Mr. Chu isa sa investor mo kasi nakita niyang pinapahirapan mo ko sa meeting noon. Really? Tas kilay nitong tanong habang nakatingin sa milk tea. Mukhang nag-e-enjoy ka. At least may nagbibigay sa akin ng milk tea. Mabilis niyang sagot. Biglang natahimik ang paligid. Naningkit ang mga mata ni Kaiser. Fine. Malamig nitong sabi. Since mukhang madami kang energy makipag-usap, dagdagan natin ang workload mo. Ano? Ngumise si Kaiser. Nagsaselos siya. At bawal ang milk tea sa office. Napasinghap si Lalo. Napaka-petty mo. Nagsaselos ka lang naman. May pasamanta ka pa. You started it, Lalo. Ano ba tayo? Grade school? Mas mature pang grade school kaysa sa'yo, Lalo. Halos mapunit ni Lalo ang straw ng milk tea sa inis, habang palihim namang pinipigilan ng mga empleyado ang tawa nila. Dahil sa totoo lang, mukha talagang nagseselosan ng dalawa. Dito ka na lang. Hindi ka na pupunta sa anumang meeting namin ni Mr. Chua. Di ako papayag. At bakit hindi ka papayag? Hinamon ni Lalo si Kaiser. Kasi nagsaselos ako, Lalo. Dapat sa akin ka lang. Akin ka na lang ulit. Please. Halos manghina si Lalo. Hindi siya nakapag-react at halos mabitawan ng milk tea na hawak. Halos nang hatakin siya nito para sa isang mapusok na halik. Kaya break up with Kobe. Kasi akin ka na. Halos mawalan ng hangin si Lalo nang maramdaman niya ang mariing halik ni Kaiser. Nanlaki ang mga mata ng mga empleyado habang tuluyang hinila ni Kaiser si Lalo paloob sa opisina nito. Bumagsak pa ang milk tea sa sahig ngunit walang nakapansin doon. Pagkasara ng pinto, ay agad na tinulak ni Lalo ang dibdib ng lalaki. Kaiser, ano bang trip mo? Mabigat ang paghinga ni Kaiser habang nakatitig sa kanya. Punong-puno ng selos at galit ang mga mata nito. Ayoko na makita kang tumatawa sa iba. Akala ko galit lang nararamdaman ko sa'yo. Pero hindi pala. Mahal pa rin kita lalo. Wala kang karapatan. Naputa lang sasabihin niya nang biglang bumukas muli ang pinto at sa mismong sandaling yon,
Isang maliit na bata ang mabilis na tumakbo paloob. Daddy! Masayang sigaw nito. Nanigas si Lalo. Parang huminto ang mundo niya nang makitang anak niya. Suot nitong maliit itong backpack habang mahigpit na yakap ang stuffed toy. Nangingislap ang mga mata nito nang makita si Kaiser. Daddy, surprise! Pinilit ko si Nana na punta rito. Nito. Tuluyang namutla si Lalo. Dahan-dahang lumingon si Kaiser sa kanya at doon niya nakita ang reaksyon nito. Lumuhod si Kaiser at sinalubong ang bata. Nanginginig pa ang mga kamay nito habang niyayakap si Coco. Champ, sabi ko susunduin ko kayo sa mall at idadala rito para makita mong office si Daddy. Ngunit ang sumunod na nangyari, ang tuluyang nagpaguho kay Lalo. Kumawala si Coco mula kay Kaiser at masayang tumakbo papunta kay Lalo. Mommy, you're here rin! Nito. Gulat din si Nanay Loisa na dinala lamang si Coco dito dahil nagwawala sa mall dahil late na si Kaiser. Samantalang tila binuhusan ng malamig na tubig si Kaiser. Unti-unting nawala ang kulay na mukha nito habang nakatingin sa batang mahigpit na nakayakap ngayon sa bewang ni Lalo. Lalo. Napapikit si Lalo habang mahigpit na yakap ang anak. Nangingilid na ang luha niya. Kaiser. Nako, Ma'am Lalo, sorry po. Ito po ang tinutukoy kong kaibigan ni Coco. Kinakabahang sa ni Nanay Loisa. Is Daddy right? Coco saw pictures of you and Daddy eh. Inosenteng saad ng anak. Halos mawala ng balanse ang lalaki habang nakatitig kay Coco. Anak mo siya, Lalo? Hindi makasagot si Lalo pero hindi na niya kailangan pa. Dahil si Coco mismo ang lumapit mula kay Kaiser. Hinawakan nitong kamay na lalaki sa ngumiti na matamis. Mommy said bawal muna kitang makita. Pero ikaw talaga daddy ko, di ba? Tuluyang nabitawan ni Kaiser ang lahat ng galit niya. Namula ang mga mata nito habang nanginginig ang labi. I have a son. Anak ko siya. Tahimik na tumulo ang luha ni Lalo. At sa unang pagkakataon, patapos ng 5 taon, nakita ni Kaiser ang pinakamahalagang bagay na itinagos sa kanya ni Lalo. Tahimik ang buong opisina. Si Kaiser ay parang sasabog anumang oras. Nakatayo ito sa gitna ng opisina habang magulo ang buhok at namumula ang mga mata. Hindi niya alam kung alin ang mas nangingibabaw. Galit, sakit o panghihinayang. 7 years. Inilihim mo to sa akin ng 7 taon. Kaya ba hindi ko naabot ang pangarap mo? Kasi nabuntis kita. Bakit hindi ko sinabi? Bakit hindi mo pinaobliga sa akin si Coco? Sigaw ni Kai, kaya nabigla si Coco at nabigla itong nagtago sa likuran ni Lalo. Napapikit si Lalo, samantalang nabigla si Kai. Coco, hindi sinasadya ni Daddy ang sumigaw. You're bad! You're bad! Sinisigawan mo kami ni Mommy! Mommy, let's go home! Coco wants to go home! Umiiyak na pakiusap nito. Kaya lumuhod si Kaiser upang kausapin ang anak pero lumihis ito. Nanay Loisa, ilabas niyo na muna po si Coco. Pakiusap ni Lalo. Agad sumunod ang matanda. May anak ako. May anak tayo. At itinago mo siya sa akin. Kaiser. Anong Kaiser? Alam mo ba kung gaano ako nabaliw nung nawala ka? Tumulo na rin ang luha ni Kaiser habang mariing sinusuntok ang mesa niya. Nagmamakaawa ko sa iyong huwag akong iwan, Lalo. Tama na, Kaiser. Hindi. Maraming araw ka may pagkakataon na sabihin sa akin pero inilihim mo. Halos mawala ng hininga si Lalo nang makita ang sakit sa mga mata nito. You robbed me, Lalo. Inalis mo sa akin lahat. Kaya takot akong sabihin mahal pa rin kita eh. Kasi alam kong ako na naman ang masasaktan sa huli. At ano bang ginawa mo sa akin nun? Biglang natahimik si Kaiser. Humugot ng malalim na hininga si Lalo habang umiiyak. You broke me first, Kaiser. Bumalik ako sa apartment natin pero wala ka na. Sumama ka sa mami mo. Wala akong pera para sumunod sa'yo. Akala mo ba hindi ko inisip na sabihin sa'yo tungkol kay Kobe? Nais kong sabihin pero naduduwag ako dahil may nobya ka. At akala ko may anak kayo. Lalo, si Coco ang tinutukoy kong anak ko.
Isang batang tinawag akong daddy sa mall at nagparamdam sa akin ng kasiyahan. Tuluyang napaupo si Kaiser sa sofa habang hawak ang ulo niya. Takot na takot akong ipaalam sa'yo dahil baka sa galit mo kunin mo sa akin si Coco. Akala ko hindi mo kami gugustuhin. God, Lalo. Paano mo naisip na hindi ko gugustuhin ang anak ko? Nagulat si Lalo nang lumuhod dito sa harapan niya. I was stupid, pero hindi ako alis, Lalo. Hindi na ngayon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay niya. Hindi ko na kayang mawala kayong dalawa ulit. At sa unang pagkakataon, pareho nilang inilabas ang lahat ng sakit na 5 taon nilang kinimkim. Uuwi na muna kami ni Coco, Kai. Umiiyak na tumango si Kaiser dahil dinig na nila ang pagwawala ni Coco sa labas ng opisina at nais na lumabas si Lalo. May kakayahan na ako ipaglaban kay Lalo. Wala nang hahadlang sa atin. Iniyak lahat nito ang mga pagsisisi, ang mga paghihirap niya kay Lalo. Malakas ang ulan ng gabing yon. Basang-basa si Kaiser habang nakaluhod sa labas ng maliit na bahay ni Lalo. Hindi niya alintana ang malamig na hangin. Wala na yung mahalaga. Mahigpit niyang hawak ang maliit na paper bag na puno ng paboritong snacks ni Coco. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Napatigil si Lalo na makita siya nakaluhod. Kaiser, dapat hindi ka na muna nagpunta rito. Handa ka na bang makausap si Coco? Namumula ang mga mata ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Pagod na akong mabuhay nang wala kayo. 7 taon ang sinayang natin, Lalo. Tapos nagsayang pa tayo ng ilan pang buwan dahil sa takot na muli na naman tayo masaktan. Si Coco lang kawawa bandang huli dahil sa mga immature niyang magulang. Nanginig ang labi ni Lalo. Hindi ko na kayang umuwi sa bahay na walang ikaw at walang Coco. Tahimik na tumulo ang luha ni Lalo. I know, I hurt him before. Alam ko marami akong pagkukulang. Pero please, bigyan mo ako ng chance na bumawi. Ayoko na magsayang pa ng panahon. Mabubulok na ako. Baka hindi na masundan si Coco. Unti-unting bumukas pang pinto at sumilip si Coco. Daddy! Agad na palingon si Kaiser at halos madurog ang puso niya na makitang anak. Dahan-dahang lumapit si Coco sa kaniyakap ang leeg niya kahit basa siya ng ulan. Don't cry, Daddy! Malungkot itong sabi habang pinupunasan ang mukha niya. Tuluyang napaiyak si Kaiser. Mahigpit niyang niyakap ang anak na parang takot na maagaw ulit ito sa kanya. I'm sorry. Sorry kasi hindi kita nakasama agad. Tahimik na umiiyak si Lalo habang pinagmamasdan silang dalawa. At doon niya na-realize, hindi lang siyang nasaktan sa 7 taon na pagkawala. Pati si Kaiser, pati si Coco. Dahan-dahan siya lumapit sa dalawa. Napatingala si Kaiser sa kanya. Puno ng pag-asa mga mata nito. Please, Lalo. Hayaan mong buuin kong pamilyang sinira ako noon. Please. Kaya ko nang ipaglaban kayo ngayon. Hindi mo na kailangang maghirap na mag-isa para kay Kobe. Tuluyang bumigay ang puso ni Lalo. Lumuhod siya sa harap nilang mag-ama, saka mahigpit silang niyakap pareho. At sa gitna ng ulan, sa gitna ng lahat ng sakit, tampuhan at 7 taong paglayo, sa wakas ay muli silang nagkatagpo bilang isang pamilya. Hindi perpekto, hindi madali, pero puno ng pagmamahal. Walang kontrabida sa kanilang buhay, kundi ang tadhanang hindi pa binigay sa kanila ang oras para magsama noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila bibitaw pa. Wala nang sabit. Natawa si Kaiser sa tanong ni Lalo. Matagal nang nawala nung pinagselosan ko si Kobe na akala ko nobyo mo. Anak ko pala. Nagtawanan silang dalawa. Lalo, marry me. Kaya ko nang ibigay ang pangarap mo. Umiyak si Lalo at hinalikan ng labi ni Kaiser. Kayan, naabot ko ng pangarap ko. Yun ay, mabuo tayo. Lumuha silang dalawa. Minsan talaga ay hindi sapat ang pagmamahalang para manatili ang dalawang tao. May mga sugat, maling akala, pride at takot
na kayang sirain kahit ang pinakamatibay na relasyon. Yun ang siyang naging conflict sa buhay na mga gaya ni na Kaiser at Lalo. Parehong nasaktan, parehong napagod, at parehong piniling lumayo dahil akala nila yun ang tama. Pero ipinakita rin ng kwento nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagiging masaya kapag maayos ang lahat. Ito ay tungkol sa pagpili. Pagpiling manatili kahit mahirap. Pagpiling umintindi kahit masakit. At pagpiling magmahal muli kahit minsan ka nang nasaktan. Makalipas ang 2 taon, ang selos lamang pala ni Kaiser ang magpapabunyag sa sekreto ng kanyang sekretarya. Tahimik na buhay pamilya nang meron kina Kaiser at Lalo kasama si Kobe. Isang gabi, habang magkakbay sila sa sala, iniabot ni Lalo ang isang maliit na kahon kay Kaiser. Pagkabukas niya, bumungad ang piti at maliit na baby shoes. Nanlaki ang mata ni Kaiser. Lalo, buntis ka? Tumango si Lalo habang nakangiti. Magiging kuya na si Kobe. Agad siya niyakap ni Kaiser nang mahigpit habang hindi maitago ang saya sa mukha nito. Thank you for giving our family another chance to grow. Lumapit naman si Kobe at yumakap sa kanila. Promise, ako best kuya. Natawa silang tatlo habang magkakayakap. Sa wakas, hindi na lang pagmamahalan ang nabuo sa kanila, kundi isang masaya at kumpletong pamilya. Bago tuluyang magtapos ang kwentong pag-ibig, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na naglaan ng oras upang samahan sina Kaiser at Lalo na nagpapatunay na hindi mahirap mahalin ang may mga autism na anak. Madalas sila pa nagbibigay ng kulay. Ako nga pala si Miss J.A., ang bumoses sa kwentong sinulat ng manunulat na si Aga.